Right siya. Andiyan yung Ano ito? paabot ng gitara din. Wag na daw yan. Ano po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatutong linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ikapapayapa ng kaluluwa ni Shirley Agustin at Baltasar Villaguamen. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father Gian Maniago ng St. James Parish. Magsitayo po ang lahat at ating awilin ang pagdunod na awit. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Mga kapatid, sabihin natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan, at ito ay pagsisiyan, upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, lalo na akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga patay, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. So
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 pilingkawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganin ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito ay niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magpadusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ng Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan.
Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo ay katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Bagong utos ay ni Kristo, mag-ibigan sana kayo patulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawin ninyo na mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inaagaw sa iyo ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyo gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawin lamang ninyo na mabuti, ang gumagawa sa inyo na mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito ay makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila na mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatabuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagat siya ay mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Huwag kayong umatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ang siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Walang taong nasa matinong pag-iisip ang magpapahiram ng gamit sa taong hindi marunong magsauli o di kaya magpapautang doon sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Walang marunong na tao ang iibigin ng kanyang kaaway o di kaya gagawa ng mabuti ang taong parating ginagawa siya na masama. Hindi ba parang lugi? Hindi ba parang tanong-tanong? Dahil ang turo ng Diyos ay patungkol sa kung paano ang pagtingin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paano tignan ng Diyos ang ating mga kapwa, pati ang ating mga sarili, hindi kung paano ito tignan ng tao. Ang tao pag tumingin minsan ay nagbibilang, nagsusukat, nagtitimbang. Ngunit ang Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin, hindi siya nagsusukat, hindi niya binibilang ang ating kasalanan, hindi niya tinitimbang ang ating nakaraan, at hindi niya tinitignan ng hugis ng ating mga buhay. Ngunit siya ay nagbibigay siksik, liglig, at umaapaw. Kung tutusin, walang sino man sa atin ang kayang gawing perpektong-perpekto ang inuutos sa atin ng Panginoon, ang kanyang katuruan. Dahil ang pag-ibig na kanyang pinapahayag sa atin, ang kanyang sinasabi dito ay napaka-radikal. Pag sinabi natin radikal, ito ay higit sa nasusukat. Ito ay higit sa natitimbang. Ito ay higit sa nakikita. Ito ay radikal. Kasi hindi tinitignan kung ano ang babalik. Hindi tinitignan kung ano magiging kita. O kaya yung magiging sukli. Pag sinabing radikal na pag-ibig, buong buo ibibigay natin ng ating sarili. Buong buo binibigay ng Diyos ang kanyang sarili nang hindi nagbibilang, nang hindi sumusukat, nang hindi nagtitimbang. Kaya nga naman pinaparinig sa atin ng Diyos kung paano siya umibig sa atin. Para magising tayo at malaman natin na tunay nga na mahirap ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Na kahit anong mangyari, hindi niya binibilang ang ating mga kasalanan. Kahit anong mangyari, hindi niya tinitimbang ng ating nakaraan. Dahil ubod siya ng ganap katuwa sa tuwing na lumalapit tayo sa Kanya at nagbabalik loob tayo sa Kanya. Paano nga ba natin ibigin ng ating kaaway? Paano nga ba natin papatawarin yung taong paulit-ulit na nagkasala sa atin? Paano ba naman tayo magpapiramdam doon sa mga taong hindi marunong magbalik at magsauli ng kanilang hiniram? Doon sa ating unang pagbasa, makikita natin ang kabutihang loob ni David patungo kay Saul. Si Saul ay hari ng Israel. Ngunit dahil tumaliwas siya sa kalooban ng Diyos, at hindi niya inakma ang kanyang buhay doon sa diwa ng Panginoon sa pag-ibig, humirang ang Diyos ng panibagong hari. At ayon si David. Kaya nga nung nabubuhay ang dalawa, sila ay magkaribal. At sila ay nabuhay sa loob ng mahabang digmaan. Dahil gusto ng isa ay manatili sa trono. Ngunit anong nangyari sa kabila ng digmaan? Natagpuan ni David si Saul na tulog sa isang lugar sa battlefield kasama ang kanyang mga kawan. Ngunit si David sa kanyang kabutihang loob, dahil iniibig niya maski ang kanyang mga kaaway, hindi niya pinatay si Saul. Kinuha niya lang yung tubig at yung armas at siya'y umalis. Dahil si David, kinikilala niya ang kabutihang loob ni Saul. Kahit ano pa man ang kanyang nagawang kasalanan. Kahit tinakdan niya ang kanyang bayan. Si David, nakita niya ang kabutihan na nanaig
kay Saul. Sa ating mga buhay, nakikita ba natin ang presensya ng Diyos dun sa makaranasan? O di kaya sa mga taong para bang wala siya doon? Sa tuwing tayo nasasaktan, sa tuwing tayo nagigipit, sa tuwing tayo ay parating inaapi, nakikilala ba natin ang Diyos sa taong yun? Dahil ang ibig sa atin ng Diyos ay makita ang kanyang presensya maski sa mga pagkakataong yun. Dahil nananahan siya sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa atin ng ating Ebanghelyo, tratuhin mo ang iyong kapwa kung paano mo gustong ikaw ay tratuhin. Dahil ang takalang ginagamit mo sa iba, ang siyang takalan na gagamitin din sa iyo. At kung tayo gusto natin mapabuti ang ating mga buhay, naramdaman natin ang presensya ng Diyos at ang kanyang pagpapatawad, sino ba tayo para hindi patawarin ang ating kapwa? Sino ba tayo para hindi makita ang kabutihan ng ating kapwa? Paulit-ulit nating naririnig, hindi tayo makakakuha ng respeto sa ibang tao kung hindi natin kayang magbigay ng respeto sa iba. Hindi tayo makakakuha ng kabutihang loob sa ibang tao kung tayo mismo hindi maganda ang pakikitungo natin sa iba. Hindi natin pwedeng hingin ang pag-ibig ng iba kung tayo mismo hindi tayo marunong magbigay ng ating sarili at ilaan ang ating oras para sa ibang tao. Kung ang gusto natin maging mabuti ang ating buhay dito sa mundo, kailangan kabutihan ng siyang ipakita dahil natin sa iba. Kung paano natin pinatrato yung iba, ganun din ang mangyayari pagtrato sa atin ng Panginoon. Kaya nga mabuting balita dito sa atin ay magpatawad tayo at habaan ang ating pasensya, laliman ng ating pag-uunawa. Wala namang matuwid sa mata ng Panginoon na tayo ay kanyang tinatanggap. Ang nais niya lang sa atin kung paano natin tinatanggap ang kanyang walang hanggang awa at abag, ay ganun din ang ating iparanas sa iba. Kung tayo humihingi ng kapatawaran mula sa Diyos, matuto din tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ang buhay natin dito sa mundo ay hindi lamang patungkol sa ating sarili. Ngunit ito ay patungkol sa isang sambayan ng minamahal ng Diyos. Kaya ang ibig ng Diyos para sa atin ay tayo ay mag-akayan, magkapit-bisig, at bumuo ng isang sambayanan na naaayon sa kanyang pag-ibig, na kung paano niya pinapakita sa atin ang kanyang awa at abag, ganun din ang ipapakita natin sa ibang tao. Kung paano natin nararanasan ang kabutihang loob ng Panginoon, kabutihang loob din ang papakita natin sa ibang tao. Huwag tayong mag-alala kung ngayon nahihirapan pa tayo, katulad ng ating pangalawang pagbasa, sabi ni San Pablo. Katulad ng tao, isinilang noong una sa pamamagitan ng alabok na mahina, dumating ang pangalawang Adan na si Jesucristo at binulungan, sinabuyan ng kanyang espiritu at ito ay naging sagrado. Ang bawat pagsubok ang bawat pagtahak natin sa buhay nito, yung mga pagsinusubukan natin maging mabuti araw-araw, kahit na hindi pa ito perfecto, kung paulit-ulit natin ginagawa, ito ay magiging kaaya-aya sa Panginoon. Ito rin ay magiging kaaya-aya sa ating mga kapwa. Katulad ni Adan, nung nabuhay dito sa mundo na hindi perfecto, at ito ay namana ng sangkatauhan, dumating naman si Jesucristo upang iligtas ang lahat at pagbaguhin ang ating lahat na mga ginagawa. Kaya nga naman dahil sa presensya ng Diyos, nagagawa natin gumawa ng mabuti. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya natin umibig. Sabi nga ni San Juan, di ba? We can love because God first loved us.
Nakakagawa tayo ng kabutihan kasi nakaranas tayo ng kabutihan sa Diyos. Nagagawa natin umibig kasi naranasan natin yung pag-ibig sa Diyos. Sana mapanatili ito sa ating mga buhay. Na sa pag-araw-araw na pagtahak natin sa mundong ito, ay makita natin ang presensya ng Diyos sa bawat isa. At tratuhin natin ang bawat isa na may respeto, na may pag-ibig, na may awa, at pag-uunawa. Dahil sa pamamagitan nito, ginagawa natin mabuti ang ating mga buhay at ganun din na magiging pagtrato ng iba sa atin. Ganun din na magiging pagtrato ng Diyos sa atin. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataong tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniligin, nanaos sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumula ang ito at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulong kami sa iyo, Panginoon. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalangin namin ng iyong pagkamabagin. Tayo'y manalangin, maawain Diyos, dinggin mo kami. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Masalang inawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng mga namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus, na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghihilom ng mga inaapi, mahihirap, at yaong walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Matuto nawa ang bawat isa na mahilig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama naming lumiga, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aari natin ay kalunggan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming pagtipuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ng aming lihain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawan mo at kapiling noong ang lahat ng umiiran ay iyong pinahiin. Siya'y sinugo mo para kami sa labing palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinako niyang sabihin ang loob mo at kampihin ang sampay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niya ang iyon at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ng kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawat ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos sa napunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahitlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami niya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw na pagpapayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan sa lipunan. Mapapala tayong inanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Kasama ni Father.
magsikalpa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong aming mapakinabangan, ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa ngayon, At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong tanlay at pag-ibig. Salamat sa Diyos.